Kamakailan, isang mataas na opisyal ng militar ng Iran ang nasawi sa isang opensiba na isinagawa ng Israel. Noong Oktubre 2024, naglunsad ang Israel Defense Forces, IDF, ng isang targeted airstrike sa isang Iranian embassy sa Damascus, Syria. Kinumpirma ito ng Syrian state media na nagsabing nagkaroon ng malalakas na pagsabog at sunod-sunod na ingay ng sirena na nagbigay takot sa mga residente sa kanilang tahimik na gabi. Sa insidente, napatay ang Deputy Commander ng Iran Food Force, si Mohammad Reza Falahzadeh, na kilala bilang isang iginagalang na leader sa hanay ng mga sundalong Iranian. Ang airstrike ay naganap sa Golan Heights, malapit sa Neza District. Bukod kay Falahzadeh, 7 tao ang namatay at 16 ang nasugatan. Ayon sa mga ulat, ang pangunahing target ng Israel ay ang mga gusali na ginagamit bilang lugar ng pulong ng Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, at Hezbollah. Ang pagkamatay ni Falahzadeh ay itinuturing na isang malaking dagok para sa Iran dahil siya ay isang respetadong leader at may malaking impluensya sa mga sundalo. Mula pa noong nakaraang taon, tila may pattern ang mga pag-atake ng Israel laban sa mga matataas na opisyal ng Iran. Ang mga estratehiyang ito ay naglalayong pahinain ang kapangyarihan ng Iran sa rehiyon. Sa bawat pag-atake, sinisikap ng Israel na magdulot ng takot at pangamba sa kanilang kalaban sa pamamagitan ng pag-target sa mga prominenteng personalidad. Ang pagkasawi ni Falahzadeh ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na tensyon at hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang mga pag-atake tulad nito ay nagdudulot din ng panganib sa mga sibilyan. Sa insidente sa Damascus, maraming inosenteng tao ang naapektuhan, kabilang ang mga bata at kababaihan. Ang ganitong kalagayan ay nagiging sanhi ng takot at pagkabahala sa mga residente, lalo na't madalas nangyayari ang mga airstrike sa kanilang lugar. Dahil dito, patuloy ang pagtaas ng tensyon hindi lamang sa pagitan ng Israel at Iran, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Kamakailan, isang mataas na opisyal ng militar ng Iran ang iniulat na nawawala matapos ang mga airstrike na isinagawa ng Israel. Ang opisyal na ito ay si Ismail Qaani na namamahala sa mga operasyon ng Iran sa ibang bansa at ang kasalukuyang head commander ng Quds Force ng Revolutionary Guards. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, siya ay may malaking responsibilidad sa pagbuo at pagpapatupad ng mga estratehiya ng Iran sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, si Qaani ay hindi na mahagilap mula nang siya ay bumisita sa Lebanon matapos ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah. Ang kanyang pagkawala ay nagbigay daan sa mga spekulasyon tungkol sa kanyang kalagayan, kabilang ang posibilidad na siya ay nahuli o pinagdududahan bilang isang ahente ng Mossad, ang ahensya ng intelihensya ng Israel. Ang mga opisyal mula sa Iran ay nagbigay ng pahayag na si Qaani ay nasa mabuting kalusugan at patuloy na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin, ngunit ang kawalang katiyakan sa kanyang kalagayan ay nagdulot ng pag-aalala. Sa kabila ng mga pahayag mula sa Iran, mariing pinabulaanan ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant ang mga ulat na ito. Ayon sa kanya, dapat maghanda ang Iran para sa isang malupit na paghihiganti mula sa Israel. Sinabi niya na hindi na ito maiiwasan at magiging mapaminsala para sa Iran. Ang galit ng Israel ay lumalabas mula sa mga serye ng pag-atake at tensyon na naganap sa rehiyon at handa silang gawin ang lahat upang protektahan ang kanilang soberanya. Dahil dito, nagkaroon ng tawag si US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Kabilang dito ang posibilidad ng pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Ang nuclear program ng Iran ay kumakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa at marami sa mga ito ay nasa ilalim ng lupa, kaya't mahirap itong mahanap at matarget. Gayunpaman, mayroong listahan ng Israel kung aling mga pasilidad ang kanilang uunahin. Isa sa mga pangunahing target ay ang nuclear facility sa Natanz, na itinuturing na sentro ng uranium enrichment program ng Iran. Dito, matatagpuan ang ilan sa mga pangunahing kagamitan para sa enrichment process. Isang karagdagang target
ay ang Fordow Nuclear Site, na kilala sa mas mahigpit nitong depensa dahil sa lokasyon nito na napapaligiran ng bundok. Dito rin matatagpuan ang advanced RI-6 machine na kayang mag-enrich ng uranium hanggang 60%. Ang Isfahan Nuclear Site naman ay isa pang mahalagang pasilidad at itinuturing bilang pinakamalaking sentro para sa nuclear technology sa Iran. Bukod dito, nakatuon din ang Israel sa heavy water facilities ng Iran, na ginagamit para palakasin ang kakayahan nilang makagawa ng plutonium, isang pangunahing sangkap para makabuo ng atomic bomb. Ayon pa sa mga ulat, nakagawa na ang Iran ng uranium enrichment hanggang 60% purity at malapit nang maabot ang 70% purity na itinuturing na kritikal para makagawa sila ng atomic bomb. Ang ganitong kakayahan ay tiyak na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan hindi lamang sa rehiyon, kundi maging globally. Noong Oktubre 5, 2024, inakusahan din ng Israel ang isang magnitude 4.5 na lindol sa Iran bilang isang nuclear test. Ayon sa kanila, malapit ito sa mga nuclear site, kaya tila may kaugnayan ito sa kanilang mga pagsubok para gamitin ang kanilang sandata. Ang tensyon at hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran ay tila patuloy na lumalala. Sa bawat pag-atake at sagot mula sa magkabilang panig, nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Ang pagkamatay o pagkawala ni Qaani ay maaaring magkaroon ng malaking epekto hindi lamang para sa Iran, kundi pati na rin para sa kanilang mga alyado tulad ng Hezbollah. Ang Quds Force, kung saan si Qaani ang namumuno, ay may malaking impluensya hindi lamang sa militar kundi pati na rin sa politika at ekonomiya ng rehiyon. Sila rin ang responsable para sa pakikipag-ugnayan at pagsuporta sa iba't ibang militia groups tulad ng Hezbollah at iba pang grupo laban kay Daesh, ISIS. Sa ilalim ni Qaani, patuloy nilang pinagsisikapang mapanatili ang kapangyarihan at impluensya nila laban sa mga kaaway. Sa kabila nito, maraming analista ang nagsasabi na maaaring nahaharap si Qaani at ang Quds Force ngayon sa mas malubhang hamon kaysa dati. Ang patuloy na pag-atake mula sa Israel at iba pang banta ay nagiging sanhi upang muling suriin nila ang kanilang estratehiya at posisyon. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran ay nagiging mas tensyonado na nag-uudyok sa Israel na magplano ng isang malupit na paghihiganti. Matapos ang pag-atake ng Iran na nagpadala ng humigit kumulang 100 at 80 ballistic missiles patungo sa Israel, nagpasya ang mga lider ng Israel na hindi lamang basta-basta tumugon kundi maglunsad ng isang significant na operasyon. Ang anumang hakbang ng Israel laban sa Iran ay tiyak na magkakaroon ng malawak na epekto hindi lamang sa dalawang bansa kundi pati na rin sa buong rehiyon. Ang pag-atake sa mga oil facilities ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa ekonomiya ng Iran, ngunit ito rin ay maaaring makapinsala sa mga ordinaryong mamamayan, isang aspeto na madalas isinasalang-alang ng Israel. Sa nakaraan, pinili nilang iwasan ang mga pag-atake na nagdudulot ng pinsala sa mga sibilyan upang mapanatili ang kanilang pokus sa pamahalaan ng Iran. Gayunpaman, ang mas mapanganib na hakbang ay ang pag-target sa mga nuclear facilities. Ang mga pasilidad na ito ay kadalasang matatagpuan sa ilalim ng lupa at may mataas na seguridad. Kung sakaling magtagumpay ang Israel, maaaring magdulot ito ng nuclear contamination at panganib sa kalikasan, lalo na kung ang mga pasilidad ay malapit sa mga populadong lugar. Ang ganitong aksyon ay tiyak na mag-uudyok ng galit mula sa Iran at maaaring humantong sa mas malawak na digmaan. Ang Estados Unidos, bilang pangunahing kaalyado ng Israel, ay may malaking interes sa sitwasyong ito. Natatakot ang US na ang isang direktang atake mula sa Israel patungo sa mga nuclear facility ng Iran ay hindi lamang magdudulot ng kaguluhan, kundi maaari ring maging dahilan para sa mas malawak na hidwaan sa rehiyon. Ayon kay Jake Sullivan, ang National Security Advisor ng US, mayroong severe repercussions para sa anumang pag-atake at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Israel upang matiyak na magiging maingat ang kanilang hakbang. Isang pangunahing alalahanin ay ang posibilidad na ang isang pag-atake
ay mag-uudyok kay Iran na talikuran ang Nuclear Non-Proliferation Treaty at ituloy ang kanilang nuclear ambitions ng mas agresibo. Sa katunayan, maraming eksperto ang naniniwala na kahit anong pagsubok na gawin ng Israel upang hadlangan ang nuclear program ng Iran ay maaaring maging sanhi lamang upang mapabilis ito. Kung sakaling magtagumpay ang Israel sa kanilang plano, inaasahan din nilang makikita ang mas malalim na suporta mula sa ibang bansa tulad ng Russia at China para kay Iran. Ang ganitong senaryo ay maaaring humantong sa isang arms race hindi lamang sa pagitan ng Israel at Iran kundi pati na rin sa iba pang bansa tulad ng Saudi Arabia na posibleng magpabilis din ng kanilang sariling nuclear program bilang tugon. Sa kabuuan, habang patuloy ang tensyonal na sitwasyon, mahalagang bantayan kung paano tutugon ang bawat panig. Ang pagkasira o pagkamatay ni Ismail Qaani ay maaaring magdulot hindi lamang ng pagbabago sa pamumuno, kundi pati na rin ng mas malalim na krisis para sa rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ng masusing pag-aaral at diplomatikong hakbang upang maiwasan ang mas malawak pang hidwaan.